Ayun mga boss, magandang hapon sa inyong lahat. Update tayo dito sa project natin mga boss. Ayan mga boss, na-install na natin lahat ng hamba ng bintana natin hanggang dito sa may baba. Tapos dito mga boss is ito, nasintadahan na rin pala natin to mga boss. Ito is hanggang dito na lang to. Ito kasi mga boss is parking area. Hanggang dito na lang yung taas na ito mga boss. Tapos railing na tayo dyan. Itong side na to na waterproofing na rin natin. Pati dito mga boss yung firewall natin dito sa likod. Ayan. Na waterproofing na rin natin to. Itong dito sa may likod. Ayan, winaterproofing natin yan mga boss nung nakaraang araw. Ayun. Tapos share ko na lang rin pala sa inyo mga boss kung papaanong proseso yung ginawa natin. Kung papaano magtimpla nung pinakang ginamit natin. Yung ginamit pala natin dyan mga boss is Boysen Flexiband mga boss. Ayan, yun yung lagi natin ginagamit natin sa pagwa-waterproofing. Ayan, share ko lang rin sa inyo kung paano yung preparation nya. Ito pala yung ginagamit natin mga boss. Ayan, Boysen Flexiband. Ito yung lagi natin ginagamit para sa waterproofing natin sa toilet tsaka dito sa yun sa mga firewall nga. Ayan, ito yung lagi natin ginagamit. Share ko na lang rin ulit mga boss kung paano i-apply itong Boysen na Flexiband, itong pang waterproofing. Ang pag-a-apply pala na ito mga boss, itong Flexiband, yung pag-mimix muna tayo mga boss. Ang pag-mimix pala na ito, itong ganito kalaking timba, ito mga boss is 4 liters. Ang ihahalo natin na semento dito mga boss is 6.5 to 7.5 kilo ng semento ang ihahalo natin mga boss sa ganito kalaki sa 4 liters na Boysen Flexiband. Ayun, yun yung kailangan mga boss na ihalo para ma-achieve natin yung talagang magandang pagkaka-waterproofing mga boss. Ayun, yung ganito kalaki na 4 liters mga boss, ang malalagyan nito is 5 to 6 square meter yung kaya netong lagyan. Tapos yung interval ng paglalagay natin mga boss, sample natin mga boss, naglagay tayo ng first coating. Boss, after 1.5 hour, pwede na tayong pahid ulit ng second coat. Patutuyuin muna natin ng bagya at least 1 to 2 hours. Yung interval ng paglalagay natin mga boss. Para yung susunod na second coat natin mga boss is maganda yung pagkakadikit ulit. Mga boss, 2 to 3 coat yung kailangan nating ilagay para talagang totally nakasealed yung pinakang wall natin. Yun yung kailangan natin. Kapag naghahalo pala tayo mga boss is ina-apply, sinasali natin dito sa ganito kalaking timba. Kahit anong bowl mga boss, basta mas malaki siya dito kasi ito mga boss is puno. Tapos kapag dito natin hinalo yan, tapos nilagyan pa natin ng semento, aapaw na dyan, hindi natin ma-mix ng maayos. Kaya tinatransfer natin sa malaking lagayan mga boss, para maihalo natin ng maayos. Tapos yung paghahalo pala nito mga boss is hindi siya bigla. Ibig sabihin mga boss, once na sinali natin to dito lahat, yung paglalagay natin ng semento mga boss is wag nyong ilalagay kaagad yung 6.5 kilo, wag nyo kaagad ilalagay. Pakonti-konti lang nilalagay natin yung semento, hinahalo natin pakonti-konti. Kasi mga boss, once na nilagay kaagad natin yung pinakang semento 6.5 kilo, hindi natin mahahalo ng maayos mga boss. Magbubuo-buo. Hindi siya mamimix ng maayos. Kaya ang proseso na ginagawa natin, habang hinahalo natin, pakonti-konti na nilalagay natin yung semento. Yun yung tamang paghalo mga boss para ma-mix natin ng maayos. Kailangan nating i-mix. Kung meron kayong equipment talaga na yung machine na panghalo, mas maganda yun mga boss. Pwede rin namang kapag wala, mano-mano, basta ayun nga, lagay natin ng pakonti-konti yung semento tapos dire-diretso lang yung halo natin para hindi tayo mahirapan mag-mix. Ayun, tapos pagkatapos ng mga boss, pwede tayong gumamit mga boss ng roller brush o kaya yung brush. Ayun, pwede naman natin gamitin yon.
Tapos natibag na pala natin dito mga boss. Ito yung pinakang existing na lababo dito. Tinanggal na natin. Tapos ito yung pinaka magiging opening niya. Papunta dun sa may loob. Ayan, natibag na rin natin to. Tapos itong sa side na to mga boss. Ito yung pinakang magiging bar counter natin. Tapos yan, open na to hanggang dun. Natibag na rin natin to. Ayan tapos nakapag-start na rin pala tayo mga boss mag-install nung pinakang attic area natin. Ayan, hindi ko na rin sa inyo mga boss napakita nung in-install natin to. Bali pinupull weld na lang yan, yung pinakang pagpapatungan nung cement board natin. Ayan, explain ko na lang sa inyo mga boss kung paano yung proseso na ginawa natin. Gamit pala natin dito mga boss is channel bar na 2x4. Yun yung ginamit natin ng pagpapatungan niya nito. Nung tubular naman natin na 2x2, yun naman yung pinakang pagpapatungan ng pinakang cement board natin mga boss, yung hard deflex na makapal. Ayan. Ang space pala ng nilagay natin dito mga boss, yung pinakang space ng mga channel bar natin. Bali 1.6 meter yung pinakang agwat niya. Dinidivide natin yung apat na channel bar dito sa gitna. Tapos yung dito sa side na to mga boss, yung sa gilid, ang ilalagay na lang natin dyan mga boss is yung pinakang salo natin dyan, angle bar na yung ilalagay natin dito. Magbabaon tayo ng bakal dito sa may pinakang wall natin. Tapos yun yung pinakang pampatibay dun sa angle bar natin. Yung paraan pala mga boss ng kung paano natin na ipasok to, kasi itong dulom na to mga boss, ayan, nakabaon pala to ng 2 inches dito sa kabilang side na to. Nakabaon ng 2 inches. Tapos dun sa kabilang side is nakabaon din siya. Dito sa kabilang side. Ayan, paano ba natin napasok yan mga boss? Ayan. Bali dito sa side na to mga boss, tiniktik natin dito sa wall is 2 inches. Bali hindi yan tagusan hanggang kabila mga boss. Bali 2 inches lang yung pinakang baon dyan. Tapos yung dito sa kabilang side, ang ginawa natin dito mga boss, ito yung tagusan naman hanggang sa kabila. Tagusan to, pinasok muna natin papunta sa labas yung dulo neto para maipasok natin dun yung kabilang dulo. Kasi once yan mga boss is hindi ito tagusan, hindi natin maipapasok yung pinakang channel bar natin. Ayan, hanggang dito yan mga boss na tagusan yan. Pinasok muna natin dito tapos tsaka natin ipanasok dun sa kabila. Yun yung diskarte na ginawa natin. Bali ano lang to, tinakpan na rin natin mga boss. Bali yung dun sa side na yon, tinakpan na rin natin. Tapos may mga binaon tayo dun sa may pinakang mga gilid. Tapos winelding natin mga boss dun sa pinakang channel bar natin. Kaya hindi na rin gagalaw yan mga boss. Bago tsaka natin sinemento. Ganito yung itsura sa taas mga boss. Ayan, pinupull weld na lang natin to. Itong pinakang tubular. Tapos yung space pala ng pinakang tubular natin mga boss na nakapatong dito sa channel bar natin is 1 feet yung pinakang space niyan. Bali ganito siya mga boss. Ayan, 1 feet yung pinakang guhit na yun mga boss. Tapos nasa gitna. Ginitna natin yung tubular. Para once na nilatag na natin mga boss yung hard deflex mga boss is saktong-sakto din dito. Yung mga dugtungan niya is sakto dito sa may pinakang tubular natin. Ayan, kahit plywood yung gagamitin natin, ganun pa rin yan mga boss. The same lang nung sukat ng hard deflex tsaka nung ng plywood katulad nung ginamit natin dun sa kabila. Kasi yung ginamit natin doon sa kabila is plywood, is the same lang rin yung space na ginawa natin. Ang laki naman ng hard deflex mga boss, o kaya plywood is 8 feet by 4 feet mga boss yung laki niya. Kaya saktong-sakto yan. Pinupull weld na lang to mga boss, siguro by Monday is makakapaglatag na tayo dito ng pinakang cement board na gagamitin natin. Ito yung pinakang opening pala natin mga boss. Yung magiging hagda natin. Ayan. Bali yung hagda natin is diretso lang pababa. Nakapag-layout na rin pala tayo dyan mga boss. Ayan yung pinakang hagda natin, nakapag-layout na tayo. Bali assemble na lang rin natin yung pinakang hagda natin. Yung mga hamba pala ng pinto natin mga boss is by Monday yung delivery. Kaya may install na rin natin dito. Ito, tsaka ito. Tsaka yung
yung dito mga boss, yung gagamitin natin dito sa kwarto dito sa may pinakang existing, tapos yung dalawang kwarto dito sa may attic. Ayan, sabay-sabay na i-deliver by Monday yan mga boss. Kaya kompleto na rin tayo. Eto, kukumpleto na natin to lahat. Ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan, muli maraming salamat ulit sa inyong lahat. Ingat na lang tayo palagi mga boss, and God bless sa ating lahat.